This to this. Parang pinatong nila yung tiles sa mismong flooring nito. Wow! Kita namin nung nakaraang update namin dito, ay parang may gumagalaw doon sa cove light. Bangga na! Lapit na tayong makalipat! Hi mga seswang! Welcome back to my YouTube channel! So ayan mga seswang, welcome to another vlog and time check. It's already 9:54 a.m. So early bird tayo for today's video. And dahil sobrang excited tayong magbigay ng update and talaga namang nakikita natin na unti-unti na po siyang natatapos. Anyway mga seswang, kanina pa talaga kami umalis ng bahay, mga 6 a.m. Ayan, dahil kailangan namin pumunta ng high precision dahil meron tayong mga laboratory test na pinaggawa dahil syempre kailangan natin maging regular yung check-up and syempre yung mga repeat na lab test na gagawin sa atin. So, hoping and praying na sana maganda ang mga magiging result nun dahil tomorrow daw agad makikita. Dahil ma-access naman daw siya online. So, sana magaganda ang mga result ng ating laboratory test. So, anyway mga seswang, andito na kami sa aming bahay. So, excited na kami magbigay ng update sa inyong lahat dahil alam namin na talagang ito yung inyong inaantay. Siyempre, kapag hindi house update, talaga namang hindi nyo pinanonood. Nakakaloka kayo. So, kaya naman mga seswang, see you there! So, ayan mga seswang, andito na tayo sa bahay. So, start muna tayo dito dahil sobrang meron kaming bonggang pasabog na update sa inyo na talagang hindi nyo i-expect. Ayan, dito sa ating CR, di ba kung napanood nyo yung mga recent vlog natin, o pagpasensya nyo na sa accent ko, kay Bisaya talaga ako. And I'm proud to be Bisaya. And hello sa mga Bisaya na tanaw sa atong vlog. Ayong gabi kaninyon tanan. Or should I say, good evening ladies and gentlemen. So anyway, tara na. Ayan, pasukin na natin ang ating CR. So this is from this to this. So, yan, giniba na naman po yung aming CR. So, ayan, mga seswa ngayon, is tinibag na naman nila yung ating mga tiles dito sa isang CR natin. Ayan, dahil kahapon dumating ang mayor. So, parang pinabago ata itong ating dito, tiles. Kasi parang nag-testing sila. Di ko alam kung nag-punch list ata. May punch listing din na naganap kahapon sa end naman ng aming contractor. So, parang pumunta daw dito. And, ayan, tignan nyo. Another backlash na naman. So, tinanggal ang ating mga tiles dito dahil daw, yung nag-testing sila kahapon dito na maglagay ng tubig is hindi daw bumaba dito sa mismong draining natin. So, kaya naman, from this to this. Ayan, tinibag. Yun nga mga seswang, okay din na inano agad nila, kumbaga tinibag agad nila, diba? Kaysa naman yung tapos na mag-punch list, babalikan agad nila. So, okay na din yun na hindi pa napa-punch list, binabago na nila or kinokorek na yung mga dapat nilang i-retouch dito sa bahay. Ayan. So, mabilis lang din naman itong mga ses kasi after makuha tong mga na to, bato-bato is na yan siya, iwa-waterproof. And then, after ma-waterproof, ng ilang araw para ma-installan na agad siya ng tiles. And syempre, i-make sure natin na maganda na ang pagkakalapat. I mean, nandito ang drop. Kumbaga, nakadrop yung kanyang flooring. So, ayan. O, diba? May mga ilaw na din tayo dito. And, meron ng exhaust fan na umaandar. Sana at pumunta sa ibang side ng bahay para magbigay ng update. So, dito naman tayo mga ses sa isang bedroom natin. Sa isang room natin, kung mapapansin nyo na merong mga dito, mga ganyan-ganyan, puti-puti, kasi nga nire-retouch na nila yung mga wallings na pinunch listing ni Mo nung mga nakaraang araw sa kanyang vlog. And ayan, nakita dito, di ba, yung parang may mga antawag doon, wrinkles. May mga wrinkles yung mga namin, dingding namin. Tapos parang may mga lamat-lamat. Nung mga nagdaang yun, bagyo, araw. Tapos biglang nag-uulan din namin. Sure kung yun, saan siya nagkoko, sa lamig ba, sa tubig, sa waterproof, sa pintura. Hindi namin sure. Kaya ngayon is nire-retouch nila yung mga wallings na merong mga marks or merong mga lamat para
hindi na siya maging visible. Kasi visible yan siya lalo kapag natapatan siya ng ilaw. Kaya kung mapapansin nyo yung ibang mga wallings namin dito, ay may mga ganyan mga punching-punching na puti. Kasi kailangan ulit nilang i-final yung mismong mga wallings namin dito at pakinisin. Kasi nga naman, di ba, mga nakarang araw, tapos na talaga siyang i-final coat. Kaso nga, di ba, may mga lumabas na mga wrinkles sa chismis. Kaya, ayan. O, di ba, buti na lang talaga meron sariling punch listing si Mo na ginagawa. And iba pa yung punch listing with our contractor. So, kahapon, pumunta sila dito kasi nag-punch list sila. Oh, yung punch list nila tapos yung punch list namin pagsamahin, bongga na! Ganon. So, sobrang dami. And ayun mga saswang, yung bubungan pa namin, ang update is hindi pa rin siya napapalitan. Gawa nga lang, di ba, may mga biglang pag-ulan pa rin. May parang papasok pa na bagyo ulit. So, ang ask namin sa contractor namin is saka na daw sila magpapalit ng mismong roofing namin kapag tag-araw na. Kasi nga naman, mahirap magpalit ng bubong kapag tag-ulan. Kasi baka mapuno naman ng tubig to kapag walang bubong, di ba? So, okay na yung magpalit kapag tag-araw. At least, dire-diretso na silang maglalapat at mag-i-install ng ating mga bubungan. O, di ba? Mga seso, konti na lang talaga kung mapapansin nyo. Konting push at kembot na lang, malapit na tayong makalipot! Ganun! O, di ba? May mga na tayo dito. May mga paunahing mga paggamitan sa bahay. O, di ba? Paslak. And dito pala mga ses, sa ating balcony, ayan yung merong nakikitang view dito sa ating pool. Ayun, di ba? So, hindi pa rin na-fix yung ating ibang mga glass dito. And hindi namin sure bakit parang nagiging pa-utay-utay, pa-ano-ano sila ng gawa. Hindi namin sure. Hindi ba pwedeng yung parang isahang sukat na lang para isahang paggawa na lang, then pagpunta nila dito is isahang installan na lang. So hindi namin sure kung ano pa yung inaantay dito sa area na to kasi hindi pa siya ma-fix-fix. Nung mga nakaraang araw is bumisita na dito yung mga magaglass. So kinabit na nila yung ibang mga glass tulad nung dito sa namin ang pangalan nito. Ang hirap pa rin yung buksan kasi hindi pa nga ito nagpa-finalize at hindi pa nare-retouch. So, yung ganito namin, dito sa ating hagdanan, yung glass, hindi pa rin nila napa-finalize. Hindi pa nila naayos. Ayan. Kumbaga, na-install pa lang nila pero hindi pa nila napapatibay at napa-final finish ng ating mga ganitong glass, ang handrails. And syempre, yung mga ilaw natin, diba? May mga na rin yan, puti-puti na yan. And ang plan din namin mga sis dito sa labas kasi diba nung nakarang vlog namin, inantay talaga namin maggabi para makita namin yung ganda ng bahay kapag pinailaw na namin. And napansin namin na mas maganda siya kapag warm white. Kasi halos lahat ng ilaw namin pababa is warm white siya. Ang pinaka-puti lang, itong pinakataas. So medyo hindi siya nagko-complement. So tinry namin na parang siguro ipapapalit namin siya ng warm white para medyo mag-complement siya doon sa mismong ilaw namin dito sa baba. So dito din mga seso, nakabit na rin pala nila yung aming balcony dito, nakabit na nila yung handrails ba tawag dito? Basta yung glass dito sa ating balcony. So ayan, dito kulang pa din, di namin sure bakit pa sila, pautay-utay sila ng delivery, install. Pero yung ibang mga namin, mga glass namin sa mga CR, mga window, nalagyan na rin nila ng mga sealant. So, good thing din yung mga seswang. So, dito hindi namin sure bakit hindi pa rin siya naayos or nalalagyan pa ng dugtungan. Kasi kulang pa rin siya ng isa Hindi namin sure kung anong reason bakit parang paisa-isa sila ng dito, delivery ng ibang mga glass. May mga nagsasabi pala doon sa namin, glass namin sa baba na ipa-frosted daw namin kasi maano daw kami ng yung trabaho talaga na magkuskos, ganito, ganyan. So, pinapacheck pa namin sa contractor namin if possible pa siyang ipa-frosted or ganon, as is na, or hindi ba masisira yung mismong exterior ng bahay, ganon. Pero kino-consider namin mga yung mga comment ninyo na ipapa-frosted siya. Pero hindi pa nga kami nababalikan ng contractor namin kung anong sagot nila doon, kung masisira ba yung exterior ng bahay namin or hindi. Pero kung hindi naman, pwede naman natin agad pa-install ng
frosted yan, di ba? Ipapalit natin. At saka meron din naman nabibiling sticker na parang frosted siya, no? Yung ididikit na lang. So, ganun. Tingnan natin kung anong ibang magagawa natin dito sa ating bahay. Ayun. Oh. Ito di pa yan final, mga sis, ha? Kasi igaganon-ganon pa yan siya yung ibang mga ano dyan, mga ilaw. Hindi siya ganyan talaga na ipapantay. Kumbaga pag ganon-ganon siya, oh. Parang pa-XX siya. Ganyan ang atake niya. And dito naman, mga sesong, punta tayo dito sa isang bedroom. Ayan yung CR. Bakita natin yung CR dito. Yung ditong CR, di ba nung nakaraang vlog ni Mo is medyo ano pa lang to, yung waterproof. I mean, hindi naka-install yung mga tiles. Pero ngayon is nalagyan na siya ng tiles. Ayan. O, diba? Inayos lang yung pagkakaano niya, mga sis. Pagkaka-drop lang niya. Pero dito wala pa ring glass. Ayan, wala pa ring window dito. Hindi namin sure ano ba yan siya. Bakit hindi maano-ano yan? Hindi mas takip-takip yung na yun, window na yan. So ito din, mga seswang, tignan nyo, oh. Mga seswang, medyo nauusi kami kasi parang hindi yung pantay, yung pagkakaputol. Di ba parang hindi siya maganda na ganyan yung niya, install niya ng mismong tiles. O, di ba? So, isa din yan sa ipipicturean namin kasi magpa-punch list din kami, di ba? And dito din yung isang CR natin, tinibag kasi nila to, di ba, nung nakaraan. Tapos, ni waterproof na. Ngayon naman, ang ginawa nila, parang pinatong nila yung tiles sa mismong flooring nito. Kasi ang problem namin dito, di ba, hindi nakadrop. So, ayan, kung makikita nyo, nakaangat siya. Di ba? Parang mas okay yung gantong nakaangat. Kasi maano mo yung glass, hindi ka na mahihirapan. I mean, hindi na siya masisira yung madudumihan yung mga gilid-gilid, hindi ka na mahihirapan maglinis kasi nakapatong na siya mismo sa tiles natin. O, di ba? So, sana this time is okay na yung drop nitong ating shower area, 'di ba? Para hindi na magbaklas-baklas kasi sobrang sayang talaga sa mga materials, mga sis, kagaya na lang doon sa ating CR doon, yung CR number 2 natin, 'di ba? May mga nakita din kami na syempre hindi mo naman mape-perfect na matanggal yung tiles. So may tendency talaga or may instances na merong masisira, may mga madadamage. Pero yun nga, okay na din yun, 'di ba? At least kinusa nila na tanggalin para i-correct yung mismong drop ng ating CR. I think, mga seswang, yun ang yung mga update natin dito sa taas. So, pumunta na tayo sa baba para magbigay pa ng ibang mga update. Let's go. Ayan, mga seswang, pababa na tayo. And para tayong Marcelo dito. Chares! So, ayan yung update natin dito sa hagdan. Ayan yung isang planks natin ay naging pampatibay ng handrail natin. So, hindi pa nila na-finalize to, hindi pa nila na-face kasi hindi pa natin alam kung anong plano nila dito sa ating hagdanan. So, sa labas tayo mag-update, mga sis, doon banda sa ating pool area. Ayan, saan tayo dadaan? Dito. So, ayan, dito din, mga sis, meron din kaming update. Tsak na matutuwa kayo sa lahat ng mga naiirita. Ayan, di ba? Kung mapapansin nyo, ano ang nawala? Yes, yung lagi niyong kino-comment, ang ating bamboo tree. Ayan, dahil tinanggal na ng aming landscaping dito. Gawa nga ng, di ba, nung nagpakita yung haring araw, saka siya namatay. Yung mga tag-ulan, dapat bumunga siya. So, pinatanggal na namin yung dito, bamboo. Kasi nga, di ba, sobra. So, tama kayo sa lahat ng mga nagko-comment na sobrang makalat talaga ang bamboo. Lalo na dito siya banda sa natin, pool area. Buti na lang, tinanggal ng landscaping namin kasi para siyang namatay, natuyo. Akala namin normal yun, tapos bubunga ulit. Hindi pala. So, ayun, sabi ng namin, alangan naman daw na hayaan lang nila. And, turn over. Kasi nga, syempre, hindi pa sila tapos dito, di ba? Hindi pa na-turn over, pero patay na. So, pinatanggal nila. And hindi lang dyan pala, mga sis, dahil pati din dito pala yung namin, yung ibang mga bamboo namin dito talagang naging na siya, naging kahoy na siya, scarecrow. Ayan, tinanggal na siya. O, diba? Pero parang dito sa area na to, mga seswang, talagang bamboo pa rin yung ipalalagay namin. Yung dun lang sa bandang pool is, siguro iibahin namin kasi malapit siya doon sa sa pool talagang maluloka tayo sa kalilinis. Dito carry na lang siya, mga sis. Kasi maganda ang bamboo, yun nga lang, di ba, makalat lang talaga siya. So, ayun, ipapapalit pa natin yan. And hindi pa namin sure kung kailan ilalagay ulit dito yung ibang mga halaman na
ilalagay nila. Kasi nga 'di ba parang nag-aantayan kasi sila ng eksena dito sa bahay. And ayan, dito na tayo mga sis. Kung makikita nyo ang pool area namin, medyo malinis na siya, maaliwalas na. Di ba natanggal na yung ibang mga kalat at yung ibang mga materyales nila na nakatambak dito. And yun pala mga sesong nung nakaraan, yung nag-vlog kami dito. Yung sa mini-vlog, kung napapanood nyo yun sa Facebook page ko. Meron kami nakitang dito, nagkukulit na maya, ibon. So, tama nga din yun na meron ako nabasang comment sa lumang vlog pa namin na bakit nag-cove light dito sa pool area. Pamamahayan lang siya ng mga ibon. So, nakita namin nung nakaraang update namin dito, para may gumagalaw doon sa cove light. Yun pala, may ibon sa loob. Namin sure kung anong gagawin namin dyan. And comment down below mga sis kung meron kayong idea para hindi na pamahayan ng mga maya, ibon yung aming cove light dito sa pool area. Pwede ba natin palagyan ng kung anik-anik yan? Pampataboy, ganun? Diba? Kasi hindi natin minumunutong mababantayan yan at bubugawin. Siyempre pag tulog tayo, baka natutulog na din sila, baka magulat nga tayo, may pamilya na sila dyan eh. Ipapasensus na lang namin yan. Para makita natin kung gaano kadaming population na pumunta yung mga ibong Adarna. And dito din mga sesong, ayun dahil puro comment yung inaano namin, 'di ba? Kasi nagbabasa talaga kami ng comment and sobrang inaano namin yan. Pinagpapasalamat namin sa inyo kasi alam namin na concern kayo dito sa bahay namin. Ay may nag-comment dito na bakit daw nasa center yung shower namin. Tapos ang ang baba lang. So actually ang pinaka-original talaga nito, kung makikita nyo, 'di ba? Ito yung iiba kasi meron siyang natural stone. Mataas talaga dapat ito. So pati din yung sa namin, yung doon yung napapakita namin, ito yung sa mga halaman namin, 'di ba? Ayan meron siyang natural stone. Ang pinaka-original talaga nito is mataas siya talaga. So dahil nga may restriction ang aming dito, developer, yung mismong ng subdivision, hindi kami inalaw na pataasan niya. Pero sa original design namin, mataas talaga yung may mga natural stone. So pati to, mataas din talaga to. Ngayon naging pungkok lang siya kasi nga hindi na naging possible at hindi na kami pinayagan nung developer dito na pataasan siya. Kasi nga daw kailangan sumunod kami sa mga nila dito, rules and regulation. So kung hindi, wag na lang yung namin, construction ban. Bye-bye na lang yun siya. Pero dahil malaki-laki yun, sumunod na lang tayo. Yun nga lang medyo na, naapektuhan yung design mismo ng bahay. Siguro, hayaan na muna namin yung ganito yung itsura niya sa mga ilang araw or kaya months, years. Ayan, siguro baka ipalipat na rin namin ito kasi nga, ang baba lang niya. Pero okay na din yan. Hindi ko rin pala mag-gets yung sana daw yung shower ipalagay doon sa sa may bubungan, yung extension ng bubungan. Saan yun? Eto? Dito? May nakita kong comment eh. Dapat daw sinama sa sa may bubungan doon sa pool. Dito? Yung ganyan? Sa corner. Di namin sure. Pero ayan yun na yan mga seswang. Siguro sa ibang na lang natin yan, years na natin palitan. Kasi hindi na nasunod yung design kasi bawal na daw ipataas yan. Pero ayan, kung makikita nyo malinis naman na dito, kumbaga na pack up na sila ng ibang mga gamit. Diba kasi sobrang daming gamit dito. Ngayon medyo onti na lang kasi nga medyo onti na lang din yung mga kailangan nilang asikasuhin, i-detach, gawin dito sa bahay namin. And yung pool namin mga sis, hindi namin alam kung ano na nangyari sa kanila. Parang taga Cavite lang ata yun eh. Pwede na po kayo pumasok. Kami na po ang nagsasabi. Pwede na pong ituloy yung pool natin para bongga na at makaligo na. 'Di ba? Habang nag-aantay sa ibang mga retouch dito sa bahay, nakakapag-swimming pool na tayo. So yun mga sesong, dito naman sa ating isang CR sa baba. Yung isang naging concern natin dito is sobrang baba ng shower. Ayan, this time nataasan na po siya. And we're okay na dito sa height mismo ng shower naman. At least medyo mataas-taas na siya. And ayan, nandito ang mga piano keys. Kung paano natin siya kukontrolin. Ayan, may mga ganito din kasi yun mga sis. Pwede yan siya igaganon yan. Diretso sa katawan. Diba? Shower. And okay na din yung ating niche dito. Malinis na. And nasilant na ba ito? Ay, hindi pa nasasilant. Ito, yung wala pang sealant. Actually, ilang mga glass window din namin yung parang nalagyan lang. Tapos yung iba wala. Bakit kaya?
Wala naman ang aayusin siguro dito eh. Bakit hindi pa nila sinigil? Hindi namin alam. Siguro inaano nila na para may babalikan ulit sila. School, di na lang tapusin para unti na lang yung gawin nila para sa susunod na visit nila, di ba? So anyway, andito na din. Naka-install na yung ating toilet. Okay na yan. So sana hindi magamit. Pero parang nagagamit kasi merong timba dito na may tubig. We don't have no choice. Kahit ilang ulit natin pagsabihan, hindi man sila naginig. Okay na na. So yan mga seswang, tapos na kami magbigay ng update dahil yun lang ang ating mga maipapakita. Ayan ang ating mga latest update sa ating pinapagawang bahay. And ngayon, siguro didiretso kami ng Wilcon or kahit anong mga bilihan ng mga appliances. Pero hindi kami bibili ng appliances mga sis ha, dahil ito yung bibilhin namin. Ang mga ilaw. Ayan yung parang mga pin lights doon na kinabit nila sa bahay. Dahil kasi di ba nga napansin namin yung mga nakarang araw na nag-visit kami, tapos inabot talaga kami ng gabi dahil gusto namin makita ng gabi at nakaandar na yung ibang mga ilaw sa bahay kahit na hindi siya kompleto. Pero alam mo, basta ma-visualize mo lang, makita mo na kung ano yung itsura, ma-adjust mo yung mga gusto mong i-adjust pa habang maaga, and hindi pa naman din sila tapos. So dahil medyo hindi namin nagustuhan na white yung naiiba sa taas, dahil gusto namin lahat ng ilaw sa labas ay warm white. So kaya ngayon, maghahanap kami ng ganitong klaseng ilaw na warm white para mag-complement siya doon sa mismong exterior ng ilaw ng bahay namin. Kasi nag-iiba mga sis, as in, alam mo yung puti sa taas, tapos sa pinakababa namin ng mga ilaw doon ay warm white na. So gusto namin isang kulay lang ng ilaw para maganda tignan. Ganito siya mga sis. Ayan, parang muraytok lang to sa Shopee ha. Magkano to siya? So ayan, ganito yung hanapin natin, kaya tara na at sumugod ng malapit na bilihan dito sa amin. So, ayan mga sesong, dito na kami sa Wilcon and mag-check muna kami dito ng mga tiles kasi ang gaganda ng mga tiles. Kasi nung unang bahay namin mga ses, dito din kami nagtitingin at saka bumibili ng mga materyales. Kasama pa natin Circle, no? Magtingin-tingin ng mga materyales. So, ito pa na yung bibili namin, yung ganyang ilaw, pero yung warm white. Kasi papalitan namin yung mga naka-install na doon sa taas na puro puting ilaw. Tsaka yung yun yung parang recommended na talaga para lumabas yung ganda ng bahay. Warm white talaga yung mga kulay. Kasi kung napapansin nyo guys, iba-iba yung kulay. May white, may warm. Kumbaga parang natatalo ng kulay ng white yung Yung warm. Yung warm white eh. So ayun, kaya nag-come up kami ng decision na palitan nga yung mga naka-install na doon sa taas na ilaw. So kami na mag-shoulder mga sis kasi ang naka-design pala doon is kulay puti. So okay na yun, kahit na maglabas tayo ng magkano para lang panindigan ang ganda ng bahay, 'di ba? So tara na at mag-ask na kung may ganito silang model and kung merong available na warm white. So ilang bibili natin, mga 40 pieces yung bilang natin. Ayan, 40 pieces yung bilang namin, kasama na yung doon sa harapan, tsaka yung palibot doon sa pinaka-fascia board doon sa pinakabubungan namin. Sobrahan na lang kaya natin. Pwede. Baka magamit pa natin yung doon sa parking. Diba? Tsaka sa pool, baka pwede natin palitan. Chares. Siguro din maghanap din tayo ng ibang mga possible na pwede pang gamitin. Or mabibili natin, di ba? Correct. So, kaya naman, tara na. Dito meron kami nakitang mga pots. Ayan, di ba? Kasi kailangan namin ng pots. So, merong mga malalaki, malalapad, pahaba, ganun. Kaso, di natin sure kung kaya to eh. Kasi yung sa variegated namin, kasi ililipat namin. Kasi, ang pinakapat niya ngayon is yung parang hiniwa na drum. Yung kulay blue. Ganun yung atake niya. So, meron dito mga pots. Ito pakita ko sa inyo. Ayan, ang mga pots, mga sis, di ba? Ito malaki. Malaki, merong maliliit na ganyan. And then meron ding ganto. Kiri-kiri din to, no? Or medyo malaki pa talaga dapat hanapin namin. So, i-check na din namin. So, dito kasi sa Wilcon, marami ka na makikita at mabibili dito eh. So yun guys, naghahanap kami ng pang-pot para sa variegated African talisay kasi nga ayaw namin siyang ilagay sa may mismong flooring. So, ang hinahanap namin yung medyo mas matataas sana na malawak. Kasi daw baka magtampo yung halaman pagka hindi daw namin nakuha yung ganong kalaking pot eh. Parang ito lang ba yung mga available nila?
Ito, mataas. Meron dito guys mataas kaso makipot. Makipot eh. Makipot siya. So hanap namin yung siguro mga dobleng ganito na size, no? Pero kahit ganitong kataas, no? Oo, so sige hanap-hanap tayo guys. Ikot-ikot muna tayo baka may mahanap pa tayo kasi nandito pa lang naman tayo sa first part ng paghahanap. Let's go. Dito naman mga sis, may mga furnitures din. Ayan oh, 'di ba? Keri-keri din ang mga furnitures nila. Marami din mga nagsasuggest sa amin ng mga bilihan ng mga furnitures. Ayan, meron mandawi. Ano yun, foam? 'Di ba? May mga ganyang tumba-tumba oh, na furnitures. Tiring, cutesy-cutesy. O may mga kama-kama pa. O meron pa doon pala. Ayun oh. Tiring, oh, ang daming pagpipilian. Pero hindi natin sure kung mga matitibay itong mga to. Ito guys ay queen size. Yung dun sa master's bedroom namin ay king. King daw eh. Pero may nag-comment ako nabasa na wag daw yung king ng pang Pilipinas. Dapat daw yung pang US. Parang ganito. Pero ang laki naman nun. Eksena naman nun parang 4 kami hihiga. Ito yung king. Ito ay king size nga. Laki. Laki niya king size. Wow. Ito yung tinitignan ni mo. Malawak na to. Carry na to sa atin. Hindi rin sobrang laki yung OA mo ipunuin natin yung isang nating kwarto. Ganyan carry na yun. Siya anong size yan? Wala man nakalagay. Ito, carry din to kasi malapad na rin naman na siya. Okay, hindi ka na magpapaabot ng ulam. Ikot-ikot mo na lang. Maganda talaga yung pabilog, no? Kasi ano siya, spacious yung kanyang atake. Tapos may mga ganitong pag-glass pa. Parang ito yung nakakatakot maging table kasi baka mabasag. Dami pang mga mga pillows. So, at least nakatingin-tingin tayo dito at nakita natin yung mga available nila na mga gamit. Ito Kailangan din natin ng side table, di ba? Carry din yan. Sa outer. Ay, oo nga pala. Yung para sa outdoor namin. Sa swimming pool. Saan? Ito, carry to. No? Yung ganito, yung dalawahan lang. Although meron din ganito na hindi siya mababasa. Kasi para siyang malutong. Ay, ito din. Wow, ang cute. Thank you for not sitting. Bawal mo po. Ayan So, may ganito kapote. Para madudumihan talaga. Dapat kulay black. Dapat kulay black yan. Ito din yung mga upuan-upuan. Kasi yung pinakalikuran niya, para siyang malutong na plastic. Tapos yung pinaka-frame niya, bakal. Ayun may mga office table. Ganito yung sa office. Okay. Tapos pwede kayong mag-livestream yun, mga livestream. Ay, hindi. Ganun yung sa office, yung sa table ko. Ganito yung sa'yo? Hindi ganito. Ito yung sa'yo, Ito yung table ko sa office namin. Yan. Ganyan siya. Ay, ano yun? So, ayan. Finally, nakahanap na tayo after ng pag-iikot natin. Parang ito yun guys, yung ka-size niya. Kasi hinanap namin yung yung ka-size nito mismo para hindi na sila mahirapan. Yung mismo nasa harapan niya. Sa likod. Ganun. Landlight. Parang mahal ata nito. 3 watts lang. Ilang watts ba bibili natin? Ilan? Hindi ko nga alam Malalaman ba natin kung ilang watts to? 6 watts? 3 watts lang tong inano ko. 6 watts? Yung ganitong size. Oo. Ano ba yan? Ano na? LED? Opo, 599. May Magkano isa nito? 599. Wow! Kung gusto niyo yung tricolor, Ayoko nun. lang Pwedeng i-check muna natin yung 6 watts. na Warm white. 6 watts kuya. 3 watts lang yan Hindi sana ganito lang kuya Baka mahanapan mo ako. Sige nga. So yun guys, kay Landlight wala tayong makuhang ka-size niya. Meron sila 6 watts kaso mas malaki yung yung bukana niya. So magdadagdag pa ng ng mismong butas. Ang pinaka-goal nga natin, maghanap tayo ng same size, same watts para hindi na sila magbakbak ulit.
Mas maganda yung ganyang kulay. Ayan, oh. Parang nagdilimlim lang. Sobrang liwanag pa. Ang ganda. So, ayan mga sespong, sobrang nahirapan kami maghanap kasi ganitong klase yung hinahanap namin. And meron silang binibigay dito ibang brand. Kaso, 3 watts na kasing laki nito. Ganito kasi hinahanap namin na kasing laki niya. Kasi ganitong sukat na yung nabutasan nila, di ba? Kumbaga, papalitan na talaga namin totally ng ilaw ng warm white. So, meron silang mga available dito kasi ibang mga klase. Tapos, yung watts niya mababa, 3 watts lang dito sa Landlight. Actually, dalawa lang available Landlight at saka yung Philips. Tapos sabi pala ni Kuya na kapag ganitong klaseng ilaw daw, mabilis daw siya masira once na pagkaka-problem yung kuryente, nagpa-fluctuate, mga ganong eksena. Kasi naka-direct na daw siya sa mismong ilaw. Compare dito, meron siya pinakita sa amin. So, kagaya daw ng ganyan. Ayan, mas okay daw yung ganyan, no? Yung parang meron siyang battery sa ilalim. Kasi kahit daw mag-brown out, hindi daw masisira agad-agad yung ating ilaw. Kasi meron siyang ganyang LED driver battery, camera at barurot. Diba?